Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng static route using self-exit and interface sa GNS3. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga na-upload ng video. So marami na tayong na-upload na video na related sa networking at saka related sa IT related. So, i-check nyo na lang sa description ng video, i-check nyo na lang sa aking mga playlist kung gusto nyo, interested kayo sa mga na-upload ko na videos. So, ang focus natin ngayon, magka-configure tayo ng static route using self-exit interface. So, pag gusto nyo yung next hop, static using next hop address, ay check nyo na lang sa description, i-check nyo na lang sa aking playlist na GNS3. So, gagawa tayo ngayon ng project. Nagpunta ako dito sa blank project and ilagay natin dito na static IP using self-exit interface. Okay, so okay natin. And dito tayo ngayon sa ating project. And by the way, maglalagay tayo dyan ng mga routers. So ito, router ito, pinalitan ko lang ng icon, kinustom ko lang. So i-drag natin sa ating workstation. So kung gamit nyo ay packet tracer, okay lang kasi same din naman ang command at saka yung mga yung ilalagay natin dito ay the same lang, gagana siya sa packet tracer and short. So maglalagay tayo dyan ng 3 routers. Ayan. And i-show ko yung mga interfaces dito. Hindi pa tayo nakapaglagay ng wiring. So, fast Ethernet 0/0, ilalagay natin dyan. Then here, sa area na yan. And dito naman, fast Ethernet 0/1. And yan. So, yan. Pag hindi nagsisign yung mga interfaces, i-click nyo dito. And pagkatapos, start all natin. Are you sure want to start all the devices? Yes, okay natin para mag-green lahat yan. So, okay, click natin dito and maglagay tayo dyan ng IP address. So, ano yung mga IP address na gusto nating ilagay dyan? Medyo ilagay ko dyan yan para clear. So, mag-note ako dito, maglagay ako dito ng note na 192.168.1.1/24. Ayan, copy ko lang yan. Ilagay natin dyan and yan, medyo layo natin. So, i-close ko kasi ito para meron tayong space dyan. And duplicate natin ito, right click lang at saka duplicate. And ilagay natin dito sa interface dito. Ay edit natin and lagay natin dito 1.2. Ayan. Apply natin, okay. And dito naman, i-duplicate natin ito. Ilagay natin sa interface dito ay na-duplicate tuloy. So anyway, i-duplicate ko lang naman yun. Edit natin. And dito, ilagay natin dito 2.2. Okay. Hindi natin na-apply. Duplicate, edit, to, apply. Okay, 2.2 and ito 2.1. Edit natin. 2.1. Ayan. So, apply. So, meron na tayong mga reference dyan na gagamitin na IP address. So, una, punta tayo dito sa router 1. So, i-right click nyo on console. Tayo dito sa console. May mag-pop up dyan. Ayan. And pagkatapos, i-ano natin, later natin yung sting screen para dyan natin ilagay. And, enter nyo lang. So, yan. So, maglalagay na tayo dyan ng configuration. So, mag-assign muna tayo ng IP address sa mga interfaces. So, ang pagbago pa lang kayo, ang ibig kong sabihin, pupunta muna ako dito sa interface na to, tapos i-assign ko yung IP address na to, yung 1.1. So, punta tayo dyan. Ang kailangan natin muna command ay enable. So, in short, and enter natin, and configure. Config lang actually pwede na yan. I-type na lang natin yung short. Config terminal and config in short. And punta tayo dyan sa interface na yan. So, paano tayo makapunta? I-type natin ang command na to, interface FA F0/0. So, yan. And IP address.
Pwede lang IP add lang, short, and 192.168.1.1. And yung ating subnet mask na 255.255.255.0. Ayan. So, pag tinype ko to do show IP interface break, i-ano natin muna, no shot. Kasi in default, yung mga router default nila ay naka-shut to. So, no shot natin. So, hintayin natin ng seconds, magpa-pop up yung up state. So, yan. And pag tinype natin to, do show IP, show IP interface brief. Ayan. So, yung inassign natin na IP address, yung sa Ethernet interface na to ay nandito siya. So, fast Ethernet 0/0, ito yung inassign natin na IP address. Tapos, ano natin, nilagay natin yung command na no shut, kaya nag-up siya. So, the rest ay naka-shutdown. So, pag gusto receive yung configuration, WR lang, do WR. So, para mag-write yung ating IP address. So, dito naman tayo sa R2, i-right click niyo at saka i-click niyo yung console. So sa packet tracer, baka may gumagamit sa inyo ng packet tracer, i-double click nyo lang. So dito tayo ngayon sa R2, and kailangan natin i-configure yung IP address na yan. So pag enable config T, enter, and pag nag-type kayo dito ng do show IP interface brief, ayan, and hit nyo yung enter, press yung enter. Yung mga interfaces ngayon, walang naka-assign na IP address, tapos yung kanilang status ay down. So, i-type natin, punta tayo dito sa interface na to, F0/0. So, interface F0/0, and maglagay tayo dyan ng IP address, IP address 192.168.1.2, and yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. Ayan. Enter natin. Pagkatapos, punta tayo sa, kailangan pala natin baka yung no shot. Kasi naka-shutdown siya. No shot. Ayan. And then pagkatapos, punta tayo sa interface dito. Sa kabilang interface, yon up na yung status. Punta tayo dito sa interface F0/1. So, pwede kayo mag-exit. And interface F0/1, and assign natin yung IP address, kalimutan ko pa yung IP na word, IP address, then yung network dito, assign natin yung 192.168.2.2, 192.168.2.2, at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0, and enter natin, ilagay natin yung command na no shot. So, ngayon, pag nag-assign na tayo ng IP address dito sa interface na to at saka interface na to, pag pining natin, i-check natin kung mayroon silang connectivity dito. So, type natin to do ping 192.168.1.1, yung interface doon. So, check natin. Yan, meron silang communication, meron drop dito na 1 dahil yung ARP request. So, tapos na tayo dyan. I save natin ang ating configuration, do WR to write. So, save our configuration. So, dito tayo sa router 3. I-right click nyo and punta kayo dun sa console. And dito, may nag-pop up dito. So, enter nyo lang or hintayin nyo. Baka naglo-load pa. So, kailangan natin i-type yung tinype natin doon na command. So, enable config terminal. Enter nyo. At saka punta kayo dito sa interface F0/1. So again, i-type natin yung interface, yung word na int for sure interface. Pwede actually tab niyo yan. Mag-autocomplete siya. Tapos F0/1. Ayan. Enter nyo at saka maglagay kayo ng IP address. Assign natin 192.168.2.1 at saka yung kanyang subnet mask. Page nyo, saka subnet mask na 255.255.0 and hit niyo yung enter. So yan. Ang kailangan lang natin na command ay yung no shutdown na command. No shut. Ayan. And meron na tayong naka-assign na tayo ng mga interface IP address sa mga interfaces. So kung gusto niyo i-verify, do show pa IP interface brief, BR. Ayan. So meron ng IP address na na-assign tayo dyan na up na.
And pagkatapos, kung gusto nating i-ping yung router 2, yung interface niya dito, F0/1, F0/1, i-try natin looping 192.168.2.2. So, yan. So, yan, meron silang connectivity, meron silang communication dito sa interface na to. So, i-try natin na i-ping dito, yung 1.2. I-harap ko lang para ma-recall ko yung last configuration. Kung gusto niyo mga recall yung mga last configuration na i-up arrow nilang hanggang makita nyo. So, i-delete ko yan at saka 1.2 and i-hit ko yung enter. So, in short, wala silang communication. Dahil ibang, kahit dito, kahit isa silang router dito magkasama, ay hindi sila parehas ng network. So, kailangan natin mag-configure ng static IP using self-exit interface para mag-communicate sila. So, meron akong tutorial na yung using NextHub IP address. So, ngayon gagamitin natin ay yung self-exit entry. So, dito tayo ngayon sa router 1. Makikita dito na R3. So, ilagay ko lang dito exit and ilagay ko dito IP route. Ito yung kailangan yun na command. So, IP route, ang itatype natin dito ay yung network dito, 1.0, 192.168.1.0 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. And ito yung kailangan nating i-type dito. Ulitin ko lang, yung network dito 1.0. Yung network dito ay 1.0, hindi niya reachable. Kung marami kayong router dito, example, meron pa kayong router dito, kailangan i-type dito na yung IP route na command. Kailangan sa isa-isahin dito using static. So, ang next natin ay yung self-exit. So, kailangan natin i-type ito F0/1. So, hit natin yung enter, yan. So, ito, meron na siyang communication dito. So, kailangan natin i-save. Do WR. Lagi ako nagsisave na pagkatapos enter ko. Ping 192.168.1.2. Ayun, meron na siyang communication sa router na to kasi na-route natin. So, dito ngayon, wala. Pag i-check natin yung 1.1 doon sa dulo. Meron pa rin, wala. So, siyempre wala. So, kailangan nating ilagay dito yung route din dito sa kabila, yung self-exit entry. So, punta tayo dito sa R1 and exit natin ito, exit. Saka i-type natin yung IP route 192.168.1, sorry, 2.0. So, ang tinype ko dito na network ay yung network dito na 2.0. And pagkatapos, yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0 and yung self-exit. So, ang ibig sabihin ng self-exit ay yung dadaanan niya na interface bago niya ma-reach yung network dito. So, ang dadaanan niya na interface ay yung F0/0. So, i-type natin dito na F0/0 and pagkatapos enter natin. So, by the way, take note, kung marami kayong network dito, halimbawa, meron kayong isang router pa dito or more, kailangan nyo i-type yung network nyo dito plus yung inyong self-exit kasi dito siya lalabas bago niya ma-reach yung destination, bago niya ma-reach yung network dito. So, hindi na kailangan yung area na to kasi connected na siya dito, meron na siya. Maliban lang kung meron kayong mga network dito ay kailangan nyo i-type yung network dyan at saka yung self-exit entry. So ngayon, pag nag-save ko lang, do WR, and pag nag-ping ako ngayon, kailangan ko gumamit muna ng do para hindi na ako mag-exit at saka i-ping ko yung network dito. Yung network dito na 2.1, 192.168.2.1 and hit ko yung enter. So of course, meron na yung communication. So yan, meron na siyang communication, meron lang drop na 1 dahil ARP request. So hanggang dito lang and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.